Binakalin ba ng mga peking balita ngayong flood control season? Ito ang Malita Minute! Narito ang mga pinakcheck ng Verafest ngayong Setyembre. Nag-resign na raw sina Senator Joel Villanueva, Jingoy Estrada at Congressman Arjo Ataide dahil sa anomalya sa flood control budget. Hindi yan totoo. Aktibong miyembro pa rin sila ng Senado at Kamara. Nag-attend pa nga sina Senator Joel at Senator Jingoy sa ilang Senate hearings kaugnay ng korupsyon sa flood control projects. Noong kumalat din na maling balita ng pag-resign ni Congressman Ataide, nag-post siya ng mga photo niya sa isang relief operations sa ilang barangay sa kanyang distrito. Paano naman yung inilabas daw na statement ng Malacanang na magre-resign na si PBBM dahil sa mga anti-corruption rally noong September 21? Peke rin yan. Wala namang inilabas na ganitong pahayag si Marcos, ang palasyo, at maging ang Presidential Communications Office. Kung titingnan din mabuti, magkaiba ang ginamit na font ng peking graphic at mga official statement ng Pangulo. Bukod sa peking graphic, ginamit din ang mga video ng protesta para ipakitang nananawagan ng publiko na mag-resign si Marcos. Ang video na to ay kuha mula sa peace rally ng Iglesia ni Cristo noong Enero pa, hindi naman isang people power movement kontra kay BBM. Ito pa, video ng mga debotong dumalo sa traslasyon procession ng Our Lady of Peña Francia sa Naga City. Hindi sila nananawagan na magbitiw sa pwesto sina Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Speaking of rallies, rumagasa rin lalo ang baha ng disinformation matapos sa mga isinagawang anti-corruption protests ngayong buwan. Gaya nito at ito. Lahat ng to, mali ang konteksto. Ang mga original video ay kuha mula sa Nepal at Kenya. Ang mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Vizcaya naging sentro din ng bumabahang malita. Sinunog daw ang bahay nila nung kasagsagan ng mga anti-corruption rally. Malita! Hindi bahay ng mga Vizcaya ang sinusunog ng mga nagpo-protesta sa video, kundi isang council building sa Indonesia noong nakaraang buwan pa. Hindi rin totoo na may natagpo ang pera sa isang nirid na compound na nakapangalan sa mga Vizcaya. At yan ang ilan sa mga bumahang disinformation ngayong Setyembre. Huwag magpaanod sa maling impormasyon. Ugaling mag-fact check dahil no sa malita at dapat laging tama. See you next month!